Very mind-blowing at very revealing itong movie na to. Actually, parang mismo habang pinapanood ko siya, ay nagkaroon ako ng searching sa aking kaluluwa. Ano pa ba yung mga nagawa kong kasalanan sa Lord, kay Lord na hindi ko na-confess? Or ano ba yung mga dapat kong baguhin sa sarili ko? Hello mga ka-faith, my name is Brother Adrian Milag. Meron akong gustong i-share sa inyo ngayon na isang upcoming na Catholic movie na ipalalabas ngayong buwan ng October. Especially sa mga taga-US dito, good news, malapit na itong ipalabas sa mga malalapit na sinihan dyan sa United States. Pero dito sa Philippines, I'm sure itong napakagandang movie na to, I'm sure dito mapapalabas din yan. Let's wait for this, yung announcement ng producer ng movie nito. Pero bago ang lahat, ano nga ba tong bagong Catholic movie na dapat nating abangan? Ito gusto kong tanong sa inyo, naisip nyo ba kung ano yung mararamdaman mo if one day makikita mo kung ano yung status ng kaluluwa mo sa mismong mata ng Diyos? Imagine sa isang pagkakataon na ipakikita sa atin ng Diyos ang lahat ng nagawa natin, yung mabuti man o masama. Interesting yun, yung makikita mo kung mapupunta ka ba sa hell, heaven, or purgatory. At bilang mga Katoliko, naniniwala tayo dyan sa tatlong yan. Pero yung ibang sekta, hindi sila naniniwala sa purgatorio. Itong mismong prophesied events na ito ng mga kilalang Catholic saint natin, ito ay pwedeng mangyari at ito ay nilulook forward na mangyari ng maraming mga Katoliko. Ano nga ba itong pag-uusapan natin na very important na movie na ipalalabas ngayong October? Kasi ito yung isang movie na maaring magbago ng ating mga buhay at mismo ng mga kakilala mo na matagal mo nang pinagdadasal na lumapit pa sila sa Diyos. At itong movie na to, I'm sure, baka very familiar na kayo dito at naririnig nyo na to sa aking vlog. Kasi mismong title ng movie na to ay tinatawag na The Great Warning. Yes, mga ka-faith, The Great Warning. My daughter, write about my mercy toward tormented souls. I cannot punish even the greatest sinner if he makes an appeal to my compassion. A sign in the heavens of this sort, all light in the heavens will be extinguished, and there will be great darkness over the whole earth. There will come forth great lights which will light up the earth for a period of time. Young or old, they will see the good they have failed to do and the bad they have done. Everyone will find themselves all alone in the world. What they see and hear, you may ask, is it real? Is it a hallucination? It was like right in the moment, about my whole life. My whole life. In a matter of minutes. Vi toda mi vida pasar por delante de mí. Creía que moría ese día. And it will spread quickly, like fire. Well, you might say a final chance, a final warning to wake up and go on the other path. Souls that make an appeal to my mercy delight me. To such souls I grant even more graces than they ask. Actually, nagkaroon na ako ng privilege na mapanood itong movie na to, ng The Great Warning. Nakausap ko yung mismong producer ng movie at binigyan nila ako ng chance na mapanood ito. At very mind-blowing at very revealing itong movie na to. Actually, parang mismo habang pinapanood ko siya, ay nagkaroon ako ng searching sa aking kaluluwa. Ano pa ba yung mga nagawa kong kasalanan sa Lord, kay Lord na hindi ko na-confess?
Or ano ba yung mga dapat kong baguhin sa sarili ko. Very soul-striking itong movie na to. Kaya I'm really blessed and grateful na magkaroon ako ng advanced screening na mapanood itong movie ng The Great Warning. At bilang isang Catholic content creator, I really recommend, especially kung nasa US ka ngayon, na panoodin nyo yung movie na yan this coming October. Grabe, yung habang pinapanood ko to mga ka-faith, talagang tumatago sa puso ko yung mensahe na gustong iparating ng movie na yan. At hindi lang to basta-basta na pelikula or movie. Ito ay isang napakahalagang paalala mula sa Diyos at para sa ating lahat. Kaya huwag kayong aalis mga ka-faith at tapusin nyo itong vlog na to. Ano yung mga dapat nyo malaman tungkol sa movie na to. At mga pag-usapan natin tungkol sa The Great Warning or mas kilalang Illumination of Conscience. Alam nyo, itong pelikulang ito mga ka-faith ay in-endorse mismo ng mga Catholic bishop like si Bishop David Ricken ng Green Bay, Wisconsin at ni Archbishop Rogelio Cabrera Lopez, ang head ng Conference of Catholic Bishops sa Mexico. At masasabi natin na itong palabas nito ay talagang may basbas mula sa simbahan. Pero ano nga ba ibig sabihin ng The Great Warning at bakit mahalaga to sa ating mga Pilipino? Ano nga ba yung The Great Warning mga ka-faith? Isa tong kaganapan kung saan bawat isa sa atin, kahit sino ka pa, bata man o matanda, ay mayaman ka man o mahirap, ay mararanasan mo ang isang direktang pakikipagtagpo sa Diyos. Papakita rin sa atin ng Diyos yung estado ng ating kaluluwa kung ano ba yung mga nagawa nating kasalanan at paano tayo makakabalik sa Diyos. Ito nga yung the last act of mercy of God, tawag nga nila dyan. At alam nyo ba na merong mga santo, mga Catholic saint na nagsalita tungkol sa The Great Warning. Katulad ni Sister Faustina Kowalska ng Divine Mercy, na kilalang kilala sa kanyang vision, di ba, yung nagpakita sa kanya si Jesus. Ano yung sinabi ni Jesus na sinulat ni Sister Faustina? Before I come as the just judge, I am coming first as the King of mercy. Before the day of justice arrives, there will be given to people a sign in the heaven of this sort. All light in the heavens will be extinguished, and there will be a great darkness over the whole earth. Then the sign of the cross will be seen in the sky, and from the openings where the hands and the feet of the Savior were nailed will come forth great light, which will light up the earth for a period of time. This will take place shortly before the last day. Diary of Sister Faustina, paragraph 83. Grabe, di ba? Ganito katindi ang mensahe na to ni Jesus para sa ating lahat. Isang pagkakataon na pinapakita ng Diyos ni Jesus ang kanyang great mercy, ang kanyang dakilang awa para sa ating lahat. Di ba? Yung pagmamahal bago pa dumating ang araw ng paghuhukom. Right? Mga ka-faith, I'm sure marami sa inyo ang medyo natatakot sa mensaheng ito. Pero tandaan natin, ang The Great Warning ay hindi parusa, kundi isang dakilang awa ng Diyos. Okay? Kasi pakikita nga sa atin ni Lord yung estado ng iyong kaluluwa. Hindi pa to talaga yung judgment. Yung final judgment, di ka pa naman mapupunta sa hell or sa purgatory. Siyempre, kung sa heaven, good news yun para sa'yo. Pero parang trailer pa lang yan. After na mangyari yan, so magkakaroon ka na ng chance, di ba? Siyempre, go to confession at to live a holy and pious life. So, ayusin mo yung buhay mo kasi alam mo na pakikita sa'yo ni Lord yung mga estado ng kaluluwa mo, yung mga maling ginagawa mo, yung mga dapat baguhin sa sarili mo, yung mga dapat mong patawarin. So, kumbaga, in-spoon feed na tayo ng Diyos, parang binigay niya ng lahat para sa atin, para magbagong buhay ka, para tanggapin mo ang kanyang dakilang awa. Pero sadly, after ng illumination of conscience na to, after ng The Great Warning na to, meron pa ring mga certain individuals na hindi tatanggap sa dakilang awa ng Diyos. It will, I'm sure merong mga taong magiging ma-pride pa rin kasi binigyan tayo ng Diyos ng free will. Pero yung tayong talagang we tried our best to follow God, to follow Jesus in our life,
Kumbaga ito yung privilege and chance natin na kung paano na pa natin babaguhin ang ating buhay at ano yung mga dapat nating ayusin. Mas pakikita sa ni Lord ano yung mga dapat mong tanggalin sa buhay mo, yung mga dapat mong patawarin. Di ba sabi nga sa Revelation chapter 3 verse 19, "Those whom I love, I reprove and discipline. Be zealous and repent." Napakaganda ng mensaheng ito mga ka-faith dahil pinapakita dito na mahal tayo ng Diyos. At gusto niya tayong bigyan ng pagkakataon ng magbalik loob sa Kanya at makasama niya tayo sa eternal life, which is sa langit. Diba? Yun naman yung goal natin bilang mga Katoliko. Why we follow God, why we follow Jesus, why we go to confession, bakit natin nakikinig sa mga salita ng Diyos, bakit tayo matin ng Mass, bakit natin nagiging idol to mga saint na to, bakit natin to ginagawa, bakit tayo nagpapatawad, kasi our goal, at the end of the day, ang goal natin is yung makasama si Jesus sa langit, to be with God forever. Amen? At alam nyo mga ka-faith, itong pelikula na to talagang tagos sa puso. Itong pelikula nito. Alam nyo ba, may mga nanonood ng advanced screening ng pelikula nito na talagang naantig. Talagang bumalik sila sa Sacrament of Confession. Yun yung unang-una nilang ginawa. Nag-confess sila. Parang napaisip sila na napameditate sila, napareflect sila, na kailangan nilang magbago ng kanilang buhay at ang kanilang pananaw sa buhay. They need to follow God seriously. At ngayon mga ka-faith, gusto ko kayong i-invite na suportahan po natin tong pelikula na to na The Great Warning. This is not just a film, okay? It's a mission. Isa tong paraan para ipalaganap ang mensahe ng Diyos dito sa mundo and especially here in our country. Kung nandito kayo sa Pilipinas, pinapanood nyo tong vlog na to at very interested kayo sa details kung kailan ba ito mapapalabas dito sa Philippines, pwede kayong pumunta sa kanilang official website www.thegreatwarning.com. So diyan nyo makikita kung paano nyo pwedeng tulungan, suportahan, or mga balita kung kailan ba ito ipapalabas dito sa Pilipinas at kung paano nyo masisimulang ibahagi ang mensahe ng movie na ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Tandaan nyo to mga ka-faith, sabi nga ni St. John Paul II, "Where if not in the divine mercy, can the world find refuge and light of hope." Alam nyo mga ka-faith, ito na ang pagkakataon natin maging instrumento ka sa awa ng Diyos. I-share natin tong magandang balita na to sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala. Ang The Great Warning ay isang pagkakataon para magising, magbago, at magbalik loob sa Diyos. So this coming October 17, showing na po ang The Great Warning sa US. Ibalita nyo na yan sa mga kamag-anak nyo sa ibang bansa. Again, for more details, pumunta lang kayo sa thegreatwarningmovie.com mga ka-faith. At mga ka-faith, gusto ko rin po palang i-share sa inyo itong naging very inspiring, okay, and very moving na naging interview ko with a renowned exorcist na si Father Chad Ripperger. Dito sa naging interview ko sa kanya, marami kami mga pinag-usapan ng mga critical issue ngayon na kinahaharap ng mundo. Nandiyan yung details kung paano nyo mapanood ang interview na yan with Father Chad Ripperger. So thank you and God bless. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here, at gusto ko palang magpasalamat sa Merchiful team for creating our Catholic merch dito sa Adrian Milag TV merch. Itong magaganda nating merch. Kunyari, ito sinusot ko yung Our Lady of Guadalupe. At mga ka-faith, sa mga nagtatanong at interested to avail this Catholic merch, at marami pa tayong mga katulad nitong mga design, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Pwede kayong mag-avail sa mismong Merchiful shop at sa Shopee. Ayan, so mga ka-faith, i-avail nyo na yan. Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Thank you and God bless.